Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga Dabarkads dyan sa Pilipinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW, saan man panig sa mundo. Ngayong araw, isi-share ko sa inyo itong aking post-fight analysis. Ito po ay aking opinion lamang. Alam ko meron din kayong sariling opinion at nababasa ko ang mga comment ng aking mga subscriber. Magagaling rin po ang mga sinasabi nila. Actually, hanga nga po ako sa mga binabanggit nilang mga analysis tungkol po sa laban. Pero bago ko po isa-isahin yan mga Dabarkads, gusto ko pong sabihin sa inyo, ito pong nabanggit ko na isang araw tungkol sa mga prediction ng ating mga Dabarkads at kung sino po ang tumama o malapit doon sa mga prediction. Nung pagkaka-review ko po, ayon po sa aking listahan, ang tumama po sa prediction ay itong si Hamimo Sinsuat. Nag-iisa lamang po siya na tumama sa prediction. Pero kung meron po ako nakakaligtaan, pakisabi niyo po sa akin at i-announce ko po next time. Saktong-sakto po mga Dabarkads ang kanyang prediction. Ito pong si Hamimo Sinsuat. Sinabi niya na matatapos itong laban sa split decision. Kaya isa-isa lamang po siya nag-predict. Ako nga po ang prediction ko round 3. Mananockout itong si Turman. Pero hindi po nangyari. So kay Hamimo Sinsuat, ako'y hanga sa iyo Dabarkads dahil talagang nasa pulmo ang mangyayari rito sa laban. Gusto ko rin banggitin itong prediction ni Mr. Raymond Zarate at Proud Catholic na malapit rin po doon sa nangyari sa boxing. Ang prediction po ni Mr. Raymond Zarate ay matatapos ito sa unanimous decision at ang prediction po ni Proud Catholic ay matatapos ito sa decision. Hindi niyo po sinabi kung ito split o unanimous decision, pero close enough doon po sa nangyari sa laban. Gusto ko rin banggitin itong comment ni Mr. People's Voice. Napakaganda ang kanyang comment sa isa sa aking mga video. Sinabi niya na at napansin niya na itong nakaraang laban ni Kit Turman, napansin niya na mahina ang bodega at kailangang upakan ni Manny Pacquiao sa bodega para mapabagsak. Nakita ko po ito sa laban at I think round 7 or round 8 po nung tamaan ni Manny itong si Kit Turman sa bodega at ininda po ito ni Kit Turman. Kung medyo nabigyan po ng follow-up ng ating People's Champ, malamang po napatumba niya itong si Kit Turman. So sa inyo po mga Dabarkads, hanga po ako sa inyo. Napakaganda po ng prediction niyo. Congratulations po. At sa lahat po ng mga Dabarkads natin dyan, congratulations po sa lahat ng sumuporta kay Manny Pacquiao. Napakasarap gumising nang alam mo ng iyong iniidolo ay nag-champion sa boxing. So ito na mga Dabarkads, isa-isahin ko na ang tungkol ito sa aking post-fight analysis. Ito mga Dabarkads, ibibigay ko na itong aking sariling post-fight analysis. Gusto ko nga rin palang banggitin na sa bandang huli, naglaan po ako ng sarili kong post-fight analysis dito sa ating pambansang kamao. At ang mga napansin kong pagbabago sa kanyang laban kumpara nung mga nakaraang laban niya na nakaraang taon o mga nagdaang taon. Ito mga Dabarkads, isa-isahin ko na ang mga factors na nakita ko nagbigay o nag-contribute ng malaki dito sa Pacquiao-Turman fight. Strategy. Nabanggit po ni Coach Freddie Roach at ni Manny Pacquiao kung ano ang kanilang gagamiting strategy sa laban. Binanggit po nila na i-utilize nila ang speed ni Manny sa labang Pacquiao-Turman. At nakita ko po ito, round 1 pa lamang, talaga nagpakawala na po ng mabibilis na suntok itong si Pacquiao kontra rito sa kanyang kalaban. Napakaganda po ng footwork, napakaliksi po ng katawan mga Dabarkads. At kitang-kita ko po, parang nakita ko po yung kabataan ni Pacquiao nung round 1. Yung kanyang kisig at galing sa boxing. Although, i-discuss ko po yung napansin ko sa kanya nung bandang kalagitnaan ng round. Gayon din po itong si Turman, ang kanyang strategy, binabanggit niya, nagagamitin daw niya ang footwork at lakas din. At sa tingin ko, nasunod naman ang kanyang plano. Binanggit pa nga ni Turman na sinabi sa kanya ni Bengueti na sa unang round pa lang atakihin mo ang iyong kalaban at iparamdam mo ang lakas ng iyong suntok. Sa tingin ko, Dabarkads, in fairness dito kay Turman, nagawa niya ang kaniyang plano. Hindi siya tumakbo katulad ng inaasahan natin.
Gusto ko nga palang i-share sa inyo mga Dabarkads, itong si Adrian Broner. Alam nyo na interview ito nung nakaraang laban ng Pacquiao Turman pagkatapos ng laban. At may pagmamalaki pang sinabi niya na mas maganda pa raw ang ginawa niya dito kay Turman na maglaban sila ni Manny Pacquiao. Sa totoo lang mga Dabarkads, natawa ako dun sa sinabi ni Adrian Broner sapagkat nung napanood kong laban, napaka-boring. Wala siyang ginawa kung takbo lang ng takbo sa ring. Parang nagkamali yata siya ng pinasukan. Parang gusto niya yata mag-jogging ng mga gabing yon. Baka akala niya mas masarap mag-jogging doon sa corner na may nakapalibot na lubid. Pero kumpara rito sa ginawa ni Turman, mga Dabarkads, para sa akin, higit na mas maganda ang ginawa ni Turman kasira kay Adrian Broner. Talagang nakipagsabayan itong si Turman kontra kay Manny Pacquiao. Ibinigay niya ang lakas ng kanyang suntok. Ipinakita niya yung talas ng kanyang galaw doon sa kanilang laban. So mga Dabarkas, dito sa strategy, masasabi ko na parehong boksingero ay nagawa nila ang kanilang plano. Actually, kung paano nila sinabi doon sa bago maglaban, yun po ang kanilang ginawa mismo doon sa laban. So para sa akin po, check po ito. Nasunod po ang kanilang plano. Dumako naman po tayo rito sa conditioning. Alam nyo, itong si Manny Pacquiao bago maglaban, matindi po ang ginagawang jogging nito sa Los Angeles. Umaakit po ng bundok ito, bumubulusok, tas aakit na naman. So talaga pong nagbibuild po siya ng magandang stamina. Maliban pa po sa ginagawa niyang workout sa gym, itong heavy bag, speedball, jumping rope at kung ano-ano pa. Pira pa po yung ginagawa niyang meets training rito kay Freddie Rose at kay Buboy Fernandez. So matindi po ang conditioning na preparasyon rito ni Manny Pacquiao. At nung makita ko po nung first 6 rounds, maganda po ang kondisyon ng ating pambansang kamao. Tulad po ng binanggit ko sa aking past video, nag-comment po itong mga commentator at sinabi nila na at the age of 40, parang in-underestimate nila itong si Manny Pacquiao. Hindi nila nakita ang galaw ng 40 years old, but nakita nila ang galaw ng isang 22 years old. Talagang nagulat po sila mga Dabarkas na parang bata po itong nakipaglaban kontra Turman. Na andun pa po ang lakas niya mga Dabarkads. So, dito naman kay Turman, alam natin na nag-prepare din ito ng matindi, katulad nga ng binanggit ko. Tumatakbo po ito ng milya-milya, nag-i-stationary bike sa gabi, at ganoon din po, tumitira ng matinda sa heavy bags at meat training po rito kay Dan Birmingham. So, preparado po sila at very evident naman po rito sa laban. Tumagal po ng 12 rounds at nakita nyo na talagang sa tindi po ng laban mga Dabarkads ay kung hindi po maganda ang condition, hindi po sila maglalas ng ganong katagal. So, sa conditioning po, para sa akin po, check rin po ito. Maganda po ang conditioning nilang pareho. Dumako na po tayo sa pangatlo, mga Dabarkads, training. Actually, itong training, it goes hand in hand with conditioning. So, sa nakita ko po sa laban, pag pinag-combine po natin itong conditioning at training sa pagpapalakas ng katawan at ginawa nilang mga routine sa gym, sa tingin ko po, maganda po ang naging produkto. Pareho po sila nagbigay ng mga matitinding suntok, maliliksing kilos nung mga unang round. At kitang-kita natin nung nagbinigyan itong si Manny Pacquiao ng matinding suntok, itong si Kit Turman nung unang round, ay talaga pong hindi na kinaya ni Turman at ito po ay bumagsak. Although nakatayo rin po itong si Kit Turman dahil kilala rin po itong talagang matibay. Marami pong pagkakataon na itong si Kit Turman. Doon lang po sa huling laban niya ay kunti rin po itong bumagsak kay Josesito Lopez. Pero yung training po, malaki po ang naibibigay nito sa preparasyon ng isang boxer. So para po sa akin, check rin po ito. Maganda po ang training nilang pareho, kitang-kita naman po sa laban. So dumako na po tayo sa pang-apat, determination. Alam naman po natin na itong si Pacquiao ay very determined na manalo sa laban na ito dahil mayroon pa po siyang gustong patunayan. Gusto niyang ipakita na sa age of 40, kaya niya pang makipagsaban sa mga batang boksingero tulad nitong si Kit Turman. Kaya niya pang makipagsabayan sa bilis,
sa lakas ng suntok, sa kilos, sa tatag, at sa talas ng pag-iisip. Gayun din po itong si Turman. Alam nyo, gustong-gustong manalo ng boksingerong ito dahil gusto niya iparating sa boxing world na matatalo niya itong si Manny Pacquiao at isesend niya na ito for retirement. Gustong-gusto niya po itong talunin dahil gusto niya pong magmalaki dito sa kanyang division. Gusto niya ipakita na siya ang hari sa welterweight division. Pero hindi po nasunod yung mga Dabarkads, katulad po na nakita natin sa laban. Pero napaka-determine po ng dalawang boksingero na ito na nakita po natin ang kagustuhan nilang manalo pareho. So para sa akin po, check din po ito. They are well determined na maipanalo ang laban. So ito na po mga Dabarkads, ang sinasabi ko sa inyo kanina, yung sarili ko pong post-fight analysis dito po sa ating pambansang kamao. Kitang-kita naman po natin siguro sa mga nakapanood, hindi ko alam po kung mag-agree kayo sa akin. May sarili-sarili po tayong opinion at kung mayroon po kayong opinion, mag-comment po kayo at mas mainam po makapag-exchange po tayo ng opinion. Mas maganda po yun. Very healthy po yun sa isang discussion. So ito po ang mga i-discuss ko tungkol dito sa ating pambansang kamao na nakita ko na nagkaroon ng kanting pagbabago at yung iba naman na-maintain niya. So sisimulan ko na po sa una. Ito pong volume punching. Ito po, nung naglaban itong si Pacquiao at Turman, nakita ko po ito mga Dabarkads as early as round 1 na andun pa rin po ang mga ratsyada ng suntok ng ating pambansang kamao. Talagang, actually, it reminds me nung laban ni Hatton versus Pacquiao. Nung napabagsak niya itong si Kid Turman, akala ko magtutuloy-tuloy na. Pero nung medyo tumagal-tagal na, naisip ko naman itong labang Pacquiao-Marquez. Kasi alam nyo itong si Juan Manuel Marquez, nung kauna-unang laban nila ng ating pambansang kamao, si Marquez po ay napabagsak ng unang round na maraming beses. Pero po, as a natural counter-puncher, ito pong si Juan Manuel Marquez ay nakarecover at nakipagsabayan po ng suntukan kaya sa ating pambansang kamao at nagtapos po ang laban ng draw. So nung nakita ko po na nakaka-recover itong si Kid Turman nung laban, yun po ang pumasok sa isipan ko na pag ito'y nakabalik, medyo mapapalaban ang ating pambansang kamao. Pero babalik po ako ito sa volume punching. Kung sa dami lang po at dami ng suntok nung first half ng 12 rounds, nakita ko po talaga ito. Sa tingin ko po, natutuwa nga ako. Talagang parang dating Manny Pacquiao pa rin ang aking pinapanood. Pero ng bandang huli, medyo nagbago. Parang tingin ko nang hinang ating pambansang kamao. So, i-discuss ko po yan sa susunod. Ito po, para sa akin po, ang volume punching ng ating pambansang kamao, naandyan pa rin po. Pero, tulad ng binanggit ko, nung kalahatian ng round, napansin ko na medyo parang kinakapos na ang ating pambansang kamao at hindi na ganong kadami ng pinakawalan katulad nung first 3 or 4 rounds. So, nandiyan pa po, pero ang comment ko po parang medyo nababawasan na. So, dumako po rito tayo sa hand speed. Alam nyo, siguro pasasabi ko isang natural talent ito ng ating pambansang kamao, yung bilis ng kamay. Talagang halos lahat po ng nakalaban ng ating pambansang kamao, ito ang talagang inirereklamo o yung magandang ikino-comment nila dito sa ating pambansang kamao. Sadya talagang napakabilis ng kamay nitong ating ipinagmamalaking kampyon. Hindi nila halos makita yung mga suntok. Siguro yun din ang ikinagulat nitong si Turman dahil kung saan-saan ang gagaling ang suntok ng ating pambansang kamao. At least natikman niya na ngayon at naranasan kung ano ang pakiramdam ng mga kalaban ng isang legend sa boxing na katulad ng ating pambansang kamao. So, kung ako pang tatanungin nyo, nandiyan pa rin po ang bilis ng kamay ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Dumako naman po tayo dito sa footwork. Inoobserbahan ko po itong footwork ng ating pambansang kamao. Sa tingin ko, nandun pa rin naman po itong footwork. Inoobserbahan ko po ang mga galaw niya. Pero
ewan ko kung medyo mag-agree kayo rito sa akin, may mga pagkakataon dun sa laban na parang medyo na outbalance siya, parang napapatagilid. Ewan ko kung dahil lang dun sa pagbiglang pagpihit niya o sadyang medyo nagkakaroon siya ng konting problema ron sa kanyang balance. So, yun lang naman po ang aking obserbasyon. Pero yung footwork, nandun pa rin. Ang ganda ng footwork na inobserbahan ko po mga Dabarkads. Kaya isang magandang factor din po yun na naipanalo nyo yung laban, yung magandang footwork ng ating pambansang kamao. So para sa akin po, check pa rin po yan. Nandyan pa rin po ang footwork ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Dumako naman po tayo rito sa boxing IQ. Alam nyo mga Dabarkads, talagang taas ang kamay ko rito sa ating pambansang kamao pagdating sa galing ng pag-iisip sa boxing. Kung makikita nyo mga Dabarkads, katulad ng mga sinasabi ko doon sa mga nakalaang video ko, usually pag nagbibigay ng instruction itong si Buboy Fernandez at si Coach Federos, kuminsan para nakalutang ang isip nitong ating pambansang kamao. Bakit nga ba ganun? Ang tingin ko, gumagawa ng sariling strategy. Meron din siyang siyempre, iba yung mismong lumalaban ka sa ring medyo nakikita mo yung galaw ng kalaban mo. So kung kailangan mo mag-adjust, usually nanggagaling yun sa talagang lumalaban sa ring sa boksingero. Meron siyang sariling game plan, although mayroon na silang pinagpraktisan dun sa ring. Siguro ang combination nun, yung adjustment niya sa ring, plus yung instruction sa kanya ni Freddy Rose at itong si Buboy Fernandez. So para sa akin, talagang very talented boxing ang ating pambansang kamao. Napakatalas po nitong si Manny Pacquiao pagdating po sa boxing. Palagay ko po, isa yun sa mga ma-share niya sa mga up-and-coming boxer po sa ating bansa. Nakumuha po ng mga ilang tip rito sa ating pambansang kamao kung anong gagawin doon sa mismong laban sa boxing. So para sa akin po mga Dabarkads, talagang para sa akin po mga Dabarkads, napakagaling po itong ating pambansang kamao sa pinamalas niya pagdating po sa talas ng pag-iisip doon sa nakaraang laban. So dumako naman po tayo sa susunod. Ability to accept punches. Alam nyo, itong mga Dabarkads, nung sinusuntok ang ating pambansang kamao, medyo parang nagkaroon ako ng takot. Para bang medyo naging emotional ako. At tuwing tinatamaan itong ating pambansang kamao, medyo napapatagilid ako. Dahil tingin ko, iniindan niya na ang mga suntok, mga Dabarkads. At siguro, ewan ko lang kung ganun din ang napansin nyo. Pero ang observation ko, parang umuunti ng bagya ang kakayanan niyang tumanggap ng malalakas na suntok. Nung na-corner nga siya mga Dabarkads, medyo akala ko bibigay ang ating pambansang kamao. Mainam na lamang at maganda ang kanyang training at conditioning. So na-accept niya na maganda itong mga patama sa kanya ni Kit Thurman. So para sa akin po mga Dabarkads, yung ability po ng ating pambansang kamao na tumanggap ng matitinding suntok ay medyo nabawasan niya na. Naandyan pa rin, kaya niya pa makipag-compete pagdating sa departamentong yan. Pero alam naman po natin mga Dabarkads na itong ating pambansang kamao ay 40 years old na. Medyo vulnerability na po ng ating pambansang kamao yung matitinding suntok na para sa kanya medyo mahihirapan na siyang tanggapin. Lalo kung sa sinabi niyang interview na itong si Kit Thurman ay isang heavy-handed boxer, malakas sumuntok katulad nitong si Margarito. So palagay ko, inindi ito ng ating pambansang kamao mga Dabarkads at ang pagkakaalam ko, nagkaroon ng damage itong ating pambansang kamao sa kanyang mata. So kaya nung post-fight interview, kung mapapansin nyo, panay lumuluha ang mata ng ating Dabarkads. Gawa na rin yun ng mga matitinding suntok na tumama sa kanya na ibinigay nitong si Thurman. So para sa akin po mga Dabarkads, naandyan pa rin po. Pero gawa po ng edad, naka-40, medyo nababawasan na po ang kakayanan niyang tumanggap ng matitinding suntok. So pinagsama ko na po ito para pong Braveheart the movie to. Pagdating po sa pagiging matapang mga Dabarkads at may puso sa laban, palagay ko matatagalan ako mga Dabarkads na makakita ng katulad ng ating pambansang kamao. Yan po ang medyo kinalulungkot ko mga Dabarkads.
Ayoko pa po sana siyang mawala sa boxing dahil nakikita ko wala pa po siyang makakapalit. Wala pa po ako nakikitang katulad niya pagdating po sa tapang at puso sa pakikipaglaban. At kung makikita nyo ang reaksyon kuminsan ng ating pambansang kamo, kahit nahihirapan na siya sa laban, ibinibigay niya pa rin ang kanyang todo. Dahil talagang naandyan ang tapang at puso ng ating pambansang kamo. Itong pagiging matapang niya, kailanman mga dabarkas, hindi ko masasabing ito'y bumaba. Palagay ko, sa ngayon, ibibigay ko pa sa kanya yung 200% pagdating dito sa katangang ito. Talagang napakatapang at may puso itong ating pambansang kamao. So pagdating po sa stamina mga dabarkads, ito po ang medyo sa tingin ko talagang kapansin-pansin na. Nung mga kalahatiang round, nakita ko po ang malaking pagbabago o paghina ng ating pambansang kamao. Lalo nung mga pagitan po ng I think 7 or 8 rounds pataas, talaga pong yung mga kilos niya, mga galaw niya, body language niya, kung mapapansin niyo po, talaga nagbago, nagkaroon po ng paghina. So para sa akin po, very evident na rin po, resulta na rin po ito ng pagkakaroon niya ng edad na 40. So para po sa stamina, masasabi ko po na humina na ang kanyang stamina pagdating sa laban. Bumaba na po considerably. So yan po ang masasabi ko mga dabarkas na pagbabagong malaki dito sa ating pambansang kamo. So dito po, babanggitin ko po itong overall competitiveness. Para po sa akin, itong ating pambansang kamao ay kaya pa makipaglaban. Kaya pa makipag-compete dito po sa mga sikat na boksingero. Pero, he need to proceed with caution kasi hindi na po siya bumabata. Kailangan niya po mag-ingat mabuti dahil mintras po nagkakaedad, nandiyan po ang mga injury. So, para dito po sa akin, sa overall competitiveness, medyo nabawasan na rin po. Yan po ang aking masasabi. So overall po mga dabarkads, ito po ang aking opinion. Kung ako po ang tatanungin nyo, gusto ko na pong magretiro ang ating pambansang kamao. Napakarami niya na po ang ibinigay na karangalan sa ating bansa. Sobra-sobra na po. Ako po ay very proud na maging Pilipino. Ting makikita ko pong lumalaban itong si Manny Pacquiao. Ipinagmamalaki ko po. Actually, nung pagpasok ko po kinabukasan sa trabaho, ito po ang unang naging topic namin sa opisina. Talaga pong ipinagmalaki ko na itong si Manny Pacquiao na nanalo at ibinigay niya ang lahat, itinodo niya kahit na po siya ay medyo 40 na. Nakipagsabayan siya sa mas batang katunggali na itong si Kit Thurman. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, ayoko na po siya magpatuloy sa boxing. Siyempre po itong sina Freddie Roach, kina Justin Fortune, sasabihin po niyan, sige lumabang ka pa Manny. Dahil po sila ay kumikita rito kay Manny. Pero kung ako po ang kapatid nitong si Manny Pacquiao, sasabihin ko po sa kanya pagkatapos ng laban niya kay Thurman, nung nangyari pong yon, sasabihin ko po, Manny, mag-retire ka na. Marami ka nang naibigay na karangalan sa bansa, natulungan mo na ang pamilya mo, natulungan mo na yung mga kababayan mo, nakapagsilbi ka na sa kanila. Actually, nagbigay pa ito ng hospital sa kanilang probinsya para makatulong. At ang dami na pong natulungan itong si Manny Pacquiao. Mas gusto ko po na i-enjoy niya itong mga pinaghirapan niya. Mas makasama niya ang pamilya niya sa pag-enjoy. Total po, ang kinita niya sobra-sobra na. At hindi na basta mauubos kung gagamitin niya po ito ng tama. Pero kung gusto niya pa pong lumaban, ito po ang aking magiging opinion. Hamunin niya po itong si Floyd Mayweather kung gusto niya po ng isang one-shot deal pa na makalaban itong si Floyd Mayweather. Total po, gustong-gusto niyo po ulit na labanan ito. Pero kung hindi na po lalaban itong si Floyd Mayweather, kung ako po ang advisor nitong si Manny Pacquiao, sasabihin ko po sa kanya magretiro na. Napakaganda pong pagkakataon itong panahon na ito na siya ay magretiro dahil po siya ay nanalo. Nagbigay na po siya ng magandang statement na kaya niya pa makipagsabayan sa mga batang boksingero at hindi lang po basta-basta boksingero ang tinalo niya mga dabarkads. Wala pong katalo-talo itong si Kit Thurman.
Ito po ay siya lang po ang nagbigay ng talo rito. Kaya po hindi makakalimutan itong si Kit Thurman, itong si Manny Pacquiao dahil nilagyan siya ng 1 loss doon sa kanyang record. So yan po mga Dabarkads, ang akin pong opinion, katulad po ng nabanggit ko, lahat po tayo ay may opinion na katulad po ng binanggit ko nung kauna-unang simula ng aking video. Napakagagaling po nitong mga nanonood sa aking video at pag binabasa ko po ang kanilang comment, ako po ay humahanga. Kitang-kita po na talaga mga veterano na rin sila sa mga laban nitong si Manny Pacquiao. So yan po mga Dabarkad, ang akin pong post-fight analysis doon po sa dalawang boksingero at naglaan po ako ng pagkakataon para dito po sa analysis ko sa ating pambansang kamao. So yan po mga Dabarkads, ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Sa mga Dabarkads natin sa Pinas, boxing fans, kapwa ko OFW, lalong-lalong sa mga Dabarkads natin dyan sa Africa, mga dati kong kasamahan, sa Middle East, at sa lahat at sa buong panig ng mundo. Kumusta po kayo dyan? Mga boxing fans, kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like, comment, at kung po pwede, paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po sa pagpanood ninyo.